Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga nung sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila gumawa na naman ng panibagong kwento ang mga pulpolitiko na ito at sinabi na si DJ Bantag ang mastermind kung paano nga raw nakatakas si Kataroha. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga tatantanan ng mga pulpolitiko itong si DJ Bantag na ito dahil gumagawa na naman sila ng panibagong kwento matapos ngang mapahiya si Bautista at si General Katapang sa natapos na hearing sa mga kongrehista at hindi nga nakawala ang mga ito sa mga rason nila na tila ang bangkay nga raw ni Kataroha ay kasama sa loob ng septic tank nung masuri at talagang mapapatunayan ay buto lang pala ito ng mga hayop. Kaya naman malaking kahihiyan kay Katapang at kay Bautista ito pati nga kay Rimulya. Ngunit nung natapos nga ito ay tila nagpabango agad si General Katapang at binalaan ang mga PDL sa loob ng Bucor Bilibid na isuko na ang kanilang mga armas. Ngunit makikita natin ang pagbibigay nagpangbabanta ni Katapang ay nung 13 pa, ngayon ay 19 na. Ngunit wala pa rin nangyayari at balita sa loob ng Bucor kung may nasuko bang mga weapon. Dito nga natin makikita na talagang matitigas na ang ulo ng mga PDL na ito at hindi na sinasanto itong si General Katapang dahil mga kaibigan, kung alam naman nila na tumatanggap rin itong si Katapang na ito ay talagang matigas ang ulo nila dahil alam nila kung paano nila susuhulan ang mga pulpolitiko na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Bagong pakulo ni General Katapang na nilangaw, hindi umubra. Pakulo, papogi. Okay. Nung natapos na yung congressional hearing, galit na galit ang mga congressman. Huwag na nating isama yung mga senador. Dahil si Bato, naging abogado niya. Mga congressman, galit na galit. Yung congressman na, are you willing to resign? Sabi ni Congressman Abante. Yes, Your Honor. If the President will tell me to resign, I will resign. Parang gano'n. So, pagkatapos nun, nagpakulo ka agad. Ano ba yung pakulo niya? Yung nagpalabas siya kaagad ng surrendery. Na pinalabas niya na gumawa na siya ng mabuti. Anong mabuting ginawa niya? Kontrabando, nag-surrender na. Ano ba yung granada, mga ice pick, mga bladed weapons, droga, wala namang droga. Basta, nagpalabas siya kagad, parang propaganda niya, media expose niya na nakagawa na siya ng maganda kagad. Yun, pakulo ang tawag ko doon, papogi. Sorry, Sir Katapang. Ako, opinion ko lang ito. Then after that, nagbigay siya ng press statement, deadline, sabi niya, August 13. Anong pitsa na ba ngayon? August 19. August 13, nagbigay siya ng deadline na isurrender nyo ang mga kontrabando nyo kasi pag hindi na gagalugad na naman kami. Araw-araw namin kayo, anong tawag niya doon? Mag Greyhound operations. Greyhound, di ba aso? Para bang tinatakot pa niya ang mga PDL na surrender. Napalibutan na namin kayo. Kung ayaw nyong maggalugad kami, surrender nyo na. Nako, wala na yon, lumang tugtugi na yon. Kasi ang mga PDL, halang ang kaluluwa ang
karamihan dyan, although hindi naman lahat, dahil naniniwala ko, may mga PDL dyan na mga inosente. Tinatakot pa niya na galugad. Nako, sanay na ang mga PDL ng galugad. Hindi sila natatakot. Kaya yung sinasabi niyang surrender, nako, kalukuhan. Kalukuhan yung surrender. Ano ngayon? August 13 ang deadline. August 19, 6 days. May na-surrender ba? Wala akong na-monitor. Kasi kung meron, edi nag-press statement na naman sana siya. At ayun, laman na naman ng balita. Kailang medyo tahimik na ngayon. Tahimik ang Bucor kung ano na ang nangyayari sa loob, hindi na natin alam. Ibig sabihin, pumalpak, walang kumagat sa pakulo ni General Katapang na surrender. Ay, nako. Yung malala natin, yung tanim, red horse. Ano pala, pag-upo niya, kung malala nyo, pag-upo niya, lumabas na ang mga PDL, voluntary, nag-surrender kung ano-anong sinurrender, droga, mga kutsilyo, mga deadly weapons, isurrender. Sabi ni General Bantag nung nag-usap kami, sabi niya, Tol, huwag kang maniwala doon. Ang mga PDL hindi mag-surrender ng kanilang armas, yung mga bladed weapons. Kung ako naman ang PDL, bakit ko isurrender yung aking depensa? Kasi uso yan talaga sa bilibid yung riot. Kaya ang PDL, maningkamot, sa Bisaya, maningkamot na meron siyang panagang kung magkarayot, meron siyang bubunutin sa kanyang higaan na idepensa kasi riot na eh. Kaya imposible na magsusurrender sila ng kanilang mga bladed weapon. Imposible na magsusurrender. Kaya ulitin ko, pakulo yan ni General Katapang na hindi na umubra. Kaya tignan nyo, wala na. So, ano na ngayon ang kaganapan sa Bilibid? Hopefully na meron na silang ginawang reforms. May balita na ba tayo na natigil na ba ang wifi? Wala eh. Kung ako si General Katapang, kung gusto ko talaga ng kabutihan, kasi na-booking na sila na masama yung libreng wifi. Aminado siya. Congressman Dan Fernandez, yung napakagaling na kongresista, sabi niya, General, sabi niya, maganda yung adhikain, yung idalaw. Kasi ang rason ni General Katapang, kaya nagbigay sila ng wifi with matching laptops para sa idalaw. Maganda yun. Yung mga nasa malalayong mga kamag-anak ng mga PDL na hindi makadalaw o doon na lang sa idalaw, kailangan ng wifi. Sabi ni Congressman Fernandez na napakaganda, hindi nila naisip. Yung idalaw ninyo, i-concentrate nyo sa isang building, isang lugar, tapos schedule by pangkat, oras-oras yan, sinusupervise ninyo para ang mga PDL hindi nila pagsamantalahan yung idalaw system na makapag-transact ng illegal na transaction sa labas, ibig sabihin yung droga. Umamin naman si General Katapang, yes, Your Honor, I will do. Yes, Your Honor. Kasi ang ginawa nila, libre. Lahat na ng brigada, libreng wifi, kanya-kanyang password,
sila na ang namahala sa kanilang sarili. Kaya mas maganda na ang mabuhay sa loob ng Bilibid kaysa sa labas kasi libre wifi eh. Oh, so anong ibig sabihin? Bumalik na naman yung kalakaran dati, yung droga ba? Yung pinaghirapan ng ating digibantag na stop, binalik nila. In exchange for what? Oh, alam na this. Kaya, so ano na ngayon ang kaganapan? Na-stop na ba yung free wifi? Na-stop na ba yung 1 week na na-stop na ba yung 1 week na 1 week na yung dalaw? Na-stop na ba yung 1 week na dalaw? Wala, yun sana ang yun sana ang i-update ni General Katapang kung gusto niya talaga na mapabuti ang palakad sa Bilibid. Kailang as of now, wala na naman. Kung wala na namang congressional hearing, hindi na naman natin malaman kung anong nangyayari sa loob ng Bilibid. Pasalamat nga tayo at may kataruha. Yan yung tinatawag kong puting ahas ni Digibantag o kaya Anghel de la Guardia niya na dahil sa isang kataruha na booking ang kapalpakan ni Bautista at General Katapang sa loob ng Bilibid. So, sibak. Wag na tayong umasa na masibak si General Katapang kasi hindi yan papayagan ni Secretary Boying. Ang ating pagdasal na lang na sana may stop yung kalakaran ng droga sa Bilibid kasi yan po ang sentro ng drug operation ng mga drug lord sa buong bansa, nasa Bilibid kasi nandyan yung mga drug lords. So, kawawa ang ating kinabukasan, mga kabataan natin na everywhere namamasyal kaming mag-asawa, nakakalungkot yung feedback na aming kahit hindi na kami nagtatanong kasi kilala nila ako na retired. Sabi, sir, bumalik na ang droga. Sir, kahit anak ng mga sundalo, nagdro-droga na naman, sir. Ganun. So, sana ma-realize ng administrasyong ito, ang presidente, ang PNP chief, General Katapang, na lumalala ang drug problem sa Pilipinas at nagsisimula ang drug problem sa Bilibid. I-stop mo istriktuhan mo ang Bilibid. Hindi makagalaw yung yung kagaya ng ginawa ni Senator Bato noon, signal jammer. Yun, maganda. Ano pa? Digibantag, pulbos ang mga kubol. Hindi na makagalaw ang mga drug lord. Di panahon ni Tatay Digong, hindi naman totally na-stop ang droga, kailang naglaylo. O ngayon bumabalik. Bakit? Wala na narcopolitics nagtulungan na paalis nila ang matinong Bucor chief, pumalit naman ang isang magaling na Bucor chief, magaling sa kapalpakan. Yun po. So, sana magkaroon tayo ng pagbabago, tunay na reforma sa Bucor para once and for all, ang kinabukasan ng ating mga kabataan nasa magandang kamay. Okay, see you po. Natin ang bagong development sa Bucor na kung saan yung nakatakas na PDL si Kataroha ay naaresto na. Kaninang umaga, Thursday ngayon na-aresto siya somewhere in Antipolo
At congratulations sa mga operatives ng Philippine National Police na nakahuli sa kanya. So, good job po. At least, yan ang mga pulis na nagtratrabaho. So, tama yung sinasabi natin na maraming matitinong pulis. At ito na nga, sila ang nakahuli kay Michael Kataroha. Kaya lang, ang isang pag-usapan natin medyo nakakainis kasi may nag-aakusa na ang ating DG Bantag daw ang nasa likod sa pagtakas ni Michael Kataroha. Anong dahilan daw? Para sabotahin, it's a form of sabotage para matanggal si General Katapang. So yun ang mga i-discuss natin. So ngayon, si Kataroha na i-turn over na sa Bucor, ibabalik na ng PNP at magkakaroon ng full-blown investigation. Maganda yan. Kasi talagang malaking kapalpakan ito ng Bucor, lalo na ang command responsibility, ang hepe, Bucor Chief, bakit siya nakatakas na pati ang kanilang DOJ Secretary napahiya? Dahil alam naman natin, yung fake news, kala nila na natagpuan na si Kataroha, na yung buto sa septic tank, akala nila yun na si Kataroha, yung pala, buto ng manok. At itong si kawawang Secretary Boying, na fake news. At inamin naman ni Secretary Boying na mali ang kanyang informasyon. No? So ngayon, nakatakas pala at ngayon, nahuli na. So ang tanong is, paano siya nakatakas? Yan ang sasagutin ng Bucor. Okay, punta na tayo doon sa akusasyon. Sabotahe daw ito. At may nag-aakusa na si DG Bantag ang nasa likod. So, sino ang nag-aakusa? Walang iba kundi ang isang anti-Bantag vlogger na itong si Tapuan. Napanood ko, may nagpasa sa akin sa kanyang vlog na yun nga, sabotahe at insinuation. Ang pagkakaintindi ko, hindi naman directly sinabi ni Tapuan na si DG Bantag ang nagpatakas. Kaya lang, nag-i-insinuate siya ang kanyang line of reasoning, si Bantag ang may kagagawan. Kasi sabi ni Tapuan, hindi yan daw nakatakas, kundi pinatakas. So, yung mga may kakutsaba daw ng mastermind sa pagpapatakas, kakutsaba ni DG Bantag, yung mga loyal pa rin ng Bucor personnel, sila ang nagpatakas kay Kataroha na ang mabinipisyuhan daw si Bantag. Anong klaseng reasoning yun? Nang dahil ba kay Kataroha is babalik na as Bucor Chief si DG Bantag? Palagay ko, hindi naman. Although, on the other side, malaking na vindication, exoneration ang nangyari kay DG Bantag, itong pagtakas ni Kataroha, kasi dahil nawawala siya tapos na fake news pa, yun po ang naging nitsa ng Senado at lower house para magkaroon ng investigasyon. Okay? Dahil sa sunod-sunod na investigasyon, na booking na nalaman na isiwalat sa taong bayan ang daming kalukuhang ginagawa sa loob ng Bucor. Ano yon? Yung free wifi, with matching laptop, kubol, ibinalik na, negosyo, kaliwat kanan, online delivery ng pagkain, ano pa, yung shabu, bumalik na, construction materials, kumikita, Angie Bautista. So, in a way, pabor yun kay DG Bantag kasi yung ibinabato
ni General Katapang kay DG Bantag, bumalik kay Katapang 10 times more yung mas matindi kasi nakakarimarim ang korupsyon ngayon sa Bucor. Dati kung ano-anong itinanim na ebidensya kay DG Bantag para palabasin nila na masama ang administrasyon ni DG Bantag. Ngayon, bumalik sa kanila. Very clear na sa mga nanood, nagsubaybay sa Senate and House hearing na ang kapalpakan nasa kay Katapang at Bautista. So, talagang command responsibility ni Katapang ito. So kung yung sinasabi na sabotahe, I don't know sa inyo, si DG Bantag ngayon nagtatago. Although meron pa rin siyang mga loyal na tauhan na naiwan sa Bucor, hindi ako maniwala na siya ang nagpatakas. I don't know sa inyo kung may kinalaman ba si DG Bantag sa pagtakas. Tumi malayo. Tumakas siya, tingin ko lang ito dahil sa kapabayaan ng mga Bucor jail guard. Tumakas siya, baka katulad siya sa yung nasa NBI, yung co-accused ni Dilima, nakadetain sa NBI, pinapalabas, 4 na beses na pinalabas, ini-escortan siya ng NBI in exchange for money. Hanggang later on na-discover. So, ito, sa tingin ko, may nagpatakas, yes, kailang of a certain amount. Patakas. Kailang nabulilyaso. Siguro may usapan na babalik ka ng ganitong araw, hindi siya nakabalik, nabulilyaso, yun na. Hinanap siya ng todo hanggang nakita na siya ngayon. So, huwag nyo namang idamay si DG Bantag. Ang aming DG Bantag, ang laban niya ngayon is paano iwasan. Kasi katulad din siya ni Kataroha na nagtatago-tago. So bakit pa siya makialam sa loob ng Bucor na magpatakas na ang kanyang concern is paano siya makaiwas sa mga naghahanap sa kanya. Kaya to me, malayo na malayo na si DG Bantag ang nagpatakas. Okay? So ulitin ko, good job po sa ating kapulisan ditong pagkahuli para once and for all magbayad ng parusa itong si Kataroha. Kaya may batas tayo. Kung may nagkasala, dapat maparusahan. Kaya meron tayong bilibit na dyan iserve nila yung sentence nila. Pag na-iserve na, correction. Hopefully na sa loob ng bilibid nagkaroon ng reformation o correction para paglabas nila hindi na sila pabigat ng susidad. Yun po. So kapwa ko Bantag team supporters, tuloy lang ang ating laban, tuloy lang ang ating dasal, tuloy ang ating pananalig sa hustisya na balang araw ang ating DG Bantag lalabas ang katotohanan na hindi siya ang mastermind. So ngayon, hindi pa siya lalabas kasi nandyan pa si Boying. Habang nandyan si Boying, naniniwala ako sa stand ni DG Bantag na wala siyang makuhang hustisya. So hanggang 2028 na lang ang paglabas niya o
And hopefully, may bago ng administration by that time. Yun, haharapin niya ang kanyang Well mga kaibigan, dito nga natin makikita kung gaano nga ba napahiya itong si Katapang, si Rimulya at si Bautista matapos ngang mapatunayan na talagang fake news ang kanilang binalita sa nangyari sa loob ng Bucor Bilibid at lumalabas lang na gusto talaga nilang na ibato lahat ito kay DJ Bantag. Dito natin makikita na nung napahiya nga sila sa hearing sa kongrehista at sa Congress, tila makikita natin na gumagawa na naman sila ng mga kuro-kuro at talagang pinaninindigan na naman nila na ang mastermind nga raw sa pagkawala ni Kataroha ay si DJ Bantag para di umano masira si General Katapang at masibak sa kanyang pwesto. Well mga kaibigan, kung tutusin ay hindi naman ito makakabilik agad si DJ Bantag sa Bucor Bilibid. Kung patatakasin niya lang si Kataroha, talagang gumagawa lang sila ng ikapapanira na naman ni DJ Bantag dahil sobrang napahiya sila sa harap ng kongrehista at sa mga kamera. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusap.